Hello guys! Nasa loob kami ng massage center kasi nagpapamasahe si mami, mamaya si ate, and then after ako. Kasi meron kaming extended health benefit. So, libre yung masahe dun sa extended health benefit namin. So, gagamitin muna namin. So, right now kung papansin nyo, mababa lang yung boss ng pagsasalita ako. Kasi hindi pwedeng maingay dito kasi marami iba nagpapamasahe. And kami, nasa hallway lang kami. Nasa labas ako ng past tense. Ayan, nasa labas ako, nasa loob si na mami at yung mga bebe nagpapamasahe. Hindi kasi ako pwede magstay sa loob para magsalita eh. Kasi marami nagpapamasahe doon. So pag nagstay ako, baka makaistorbo ako sa mga nagpapamasahe. Mabawal pa ako nung mga nagmamasahe dyan, kaya labas muna ako. And kung tatanungin nyo, hindi kami magbabayad dyan. Libre yung masahe namin kasi meron kaming extended health benefit na tinatawag dito. Kasi dito sa Canada, although libre yung medical expense dito kasi may supported ng government yung medication namin eh. Dito sa British Columbia, ang tawag doon is Medical Service Provider, MSP. Pero sa ibang province meron din sila, hindi ko lang alam kung anong tawag nila ron. Pero dito sa British Columbia, MSP. So ibig sabihin, covered kami ng mga basic expenses sa pagpapa-check up, yung pagpunta sa mga yung pagpunta sa mga hospital, pag-ooperahan or pagpupunta ka sa emergency para bigla kang magpapagamot kasi may nangyaring emergency nga like napilayan ka or sinumpong ka ng kidney stone mo, ganon. So yun, sagot ng government yun. Pero hindi sagot ng government dito is yung mga hindi masyadong necessities like magpapamasahe ka. Hindi sagot ng government yun. Yung chiropractic, hindi rin sagot ng government yun. Yun yung dental. Yung dental, hindi rin sagot ng government yun. Napakamahal ng dental dito. So yung pagpapabunt ng ngipin, pagpapalinis ng ngipin, hindi sagot ng government yung mga ganung bagay dito sa British Columbia. Kaya ibang mga company, may dalawa ka palang option. Either ikaw kumuha ka ng sarili mong extended health benefit, ikaw yung magbabayad monthly. Pero yung iba naman, yung mga company nila, like yung company ko at saka yung company ni Weng, sila yung nagbabayad para sa aming mga extended health benefit. Ang kagandahan nun, since company nga nagbabayad, so hindi na kami naglalabas, pwede ka although may limit may limit kung magkano certain amount ang pwede mong gastusin sa isang specific na healthcare. Like for example, sa isang specific na healthcare, like for example, sa dental cost mo, kami yata anyway nasa 1,000 or 2,000. Hindi ko maalala. Pero ang ginagawa namin, every 6 months nagpapalinis kami ng ngipin. Pati yung mga bata covered dun yung mga anak namin. Every 6 months nagpapalinis kami ng ngipin. Pag may sira yung ngipin namin, pinapabarena namin o pinapatanggal yung sira tapos lalagyan ng pasta. Mahal yun kung sarili mong pera yung gagastusin mo. Pero kung sagot naman ng covered naman ng extended health benefit mo, libre na. Libre na, so wala ka nang babayaran. Tapos yun nga, kami minamaximize namin kasi yung ibang covered ng benefits namin is yung libreng masahe. So once a month nagpapamasahe kami. Yung chiropractic, yung ina-align yung mga buto mo sa likod, sa leeg. Kasi pagka matagal nang hindi na-align, sumasakit eh. So libre din yon. Yung acupuncture, yan. Every once a month nagpapa-acupuncture kami. Yung physiotherapy, yung mga ganyan. Pero madalas namin ginagawa is yung masahe nga. Kahit yung mga bata covered. So ngayon, ang naunang magpamasahe si Weng. Tapos susunod si Ate Tay. Tapos ako yung panghuli. Si Rai Rai kasi 4 years old pa lang siya. So hindi muna namin siya ipapamasahe. Pero covered siya.
Tapos ako kahapon nagpa-acupuncture na rin ako. Yung ibang mga Filipino kasi rito, hindi ko lang alam kung tinitake advantage nila yung extended health benefit nila. May mga kakilala ako na tinitake na pero sa masahe lang, sa ibang factors hindi nila ginagamit eh. Pero sana i-take advantage nila kasi sayang din naman. Tapos hindi pala lahat ng extended health benefit pare-parehas. Doon sa una kong company, ang extended health benefit na binibigay ng company namin is Pacific Blue Cross. Ang hindi kagandahan doon, 80% lang yung sasagutin ng Pacific Blue Cross, tapos yung remaining 20% babayaran mo. So, maglalabas ka pa rin ng pera. Hindi siya. So, nasa sa'yo kung gusto mong mapagastos. Kasi kung kunyari magpapamasahe ka ng worth $130 for 1 hour, yung 20% nun is nasa $60 pa rin eh. So, mabigat pa rin, di ba? I mean, 120. Mali yung math ko. 120, so yung 20% nun is nasa $24. So, mabigat pa rin. Lalo na pagka dental. Mas mahal yung dental dito eh. Ngayon sa new company ko, ang company ko ngayon, ang extended health benefit namin is, yung Canada Life. So, 100%. So, hindi na ako naglalabas ng pera. Pero si Weng, Pacific Blue Cross pa rin siya. So ang ginagawa namin, pinagko-combine namin yung mga extended health benefit namin para mas lumawak yung coverage namin. At saka kaibahan pala nung kay Weng tsaka sa akin, kasi siya is Pacific Blue Cross siya, di ba? So 80% babayaran ng company, 20% siya yung magbabayad. Mas mataas yung coverage ng bawat health section. Health section ba tamang term? Hindi ko maalala kung anong tamang term. Kasi ang kina-cover ng mga extended health benefit is health, dental, eyewear, tsaka ano pa ba? Tsaka prescription drugs. So yun, health, dental, eyewear, at tsaka prescription drugs. Yung eyewear namin, yun kinumbine namin dalawa ni Weng, pati mga bata. Kasi yung may kakilala kaming ka-couples na siya yung may-ari ng eye center. So, ang ginawa nung may-ari is kinuha lahat yung coverage namin, pinag-combine. Tapos, kung kinuha as credit, so kung gusto namin magpagawa in the future ng salamin, bali kukuhanin na lang namin doon, sasabihin na lang namin, tapos ibabawas doon sa credit namin. Yung mga salamin kasi dito, yung mga eyewear, every 2 years bago mag-renew. So, kung kunyari nagpagawa ka ngayon ng salamin, or naubos mo na yung coverage mo for this year, next year hindi ka pwedeng magpagawa ng panibagong salamin. Kasi in effect pa yung coverage mo eh. So kailangan mong maghintay ng 2 years para ma-reset ulit. So yun, sa salamin namin ni Weng, pinagawa namin, tig-isa kami ng reading glasses kasi malabo na rin yung mata namin. Tapos tig-isa kami ng sunglasses kasi pa-summer na eh. So yung sunglasses na pinagawa namin is may grado na rin para hindi lumalabo yung mata namin. At tapos yung yung eyeglasses niya, yun yung tipong dumidilim eh. Maliwanag siya pagka walang araw, pero pag nasisikatan ng araw, dumidilim. So yun. Basta kung pupunta kayo dito sa Canada, tandaan nyo guys, libre ang natin dito, libre ang medical services natin. Pagdating sa mga basic necessities like magpupunta ka sa hospital para magpa-check up, pupunta ka sa hospital for emergency purposes, pupunta ka sa hospital para magpa-opera, yun, libre yun. Wala kang babayaran doon. Sagot ng Canada yun. Ang hindi libre dito, yung mga hindi necessities like yung dental, yung salamin, ano pa ba? Yung health, yung masahe, yung chiropractic, yan mga yan eh. Mga parang mga bagay para ma-rejuvenate ka, para ma-rejuvenate yung pangangatawan mo, pero hindi siya necessarily categorized as necessity. So yun, kung gusto mo magpamasahe, gusto mo magpaayos ng ngipin, gusto mo magpagawa ng salamin, so yun, so kung makakahanap kayo ng company na willing mag-provide sa inyo nun, mas maganda. So there you go guys, I hope nagka-idea kayo kung ano yung
extended health benefit dito sa Canada. So kung pupunta kayo rito, sagot ng Canada yung mga basic necessities nyo sa health, pero ang hindi sagot ng government ng Canada is yung mga extended health benefit. So company ang magpo-provide doon, or pwedeng ikaw kung gusto mong kumuha ng sarili mo. At pag nakakuha kayo, gamitin nyo, i-maximize nyo kasi sayang eh. Monthly, pwede kayo magpamasahe, magpa-Cairo, magpagawa ng salamin, magpagawa ng ngipin, magpalinis ng ngipin. Pati nga yung hearing aid, pwede rin dun eh. So, yun lang. Huwag nyo kakalimutan na, pag nandito kayo sa Canada, i-maximize nyo lahat ng benefits na pwedeng i-provide ng government at mga benefits na pwedeng i-provide ng company, like itong mga extended health benefits. So, yun lang guys. Kung may natutunan kayo, please don't forget to subscribe to our channel, like our video, comment na rin kasi nakakatulong sa algorithm ng YouTube yung comment para i-promote yung video natin. And share this na lang din. Maraming salamat. Hanggang sa muli dito sa Buhay Canada. Bye!